Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento. Iilan sa mga ito ay ang mga kwentong pagyanig ng lupa na nagpabago sa ating mga tahanan, kwentong pagsabog ng bulkan na nagdulot ng pangamba, kwentong hagupit ng bagyo na sumubok sa ating mga katatagan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, nasubok ang ating pagkakaisa at pagkakasamahan. Kaya, halina't samahan niyo kami at tuklasin ang mga kwentong karanasan at pagbangon mula mismo sa mga puso ng nakaranas nito. Ngayon, umpisahan natin sa isa sa karanasan ng sakunang hagupit ng bagyo. Ano po yung mga karanasan nyo nung bagyo? Ang karanasan ko dyan, ay yung mga bubong ng mga kabahayan sa amin, maraming lumilipad. Tapos, pangalawa, sumunod yung earthquake noong 1990 yun kasi anong taon ako noon. Yung tubig talagang umakyat sa taas. Kung nagsilabasan yung tubig, parang bumaha. Tapos yung mga lupa, bitak-bitak. Ayun, yan ang alam ko. Talagang maraming nasira. Yung mga building sa amin, pati simbahan, bumigay, nag-collapse. Paano po ito naka-apekto sa pamumuhay nyo? Ay, yung mga sinasaka namin talagang hindi kami basta-basta makapagano kasi lalo-lalo yung lahar, maraming nasira. Pero yung mga halaman, marami pang iba, hindi ko na maisa-isa kasi sa daming problema yung dumaan sa sakuna na sunod-sunod talagang mahirap. Baha, earthquake, bagyo, talagang napakahirap. Sobra ang nadanas mong hirap sa parting sa Pangasinan. Ngayon po, okay naman po yung Sa Pangasinan, kumisal nung last year, madalang ang tubig. Hindi kagaya na ngayon, medyo napaat ang tubig. Nung last year, 2 taon na magkasunod, talagang halos walang ani kasi kinulang talaga sa tubig. Tagtuyot. Sa ngayon, baha. Hindi pare-pareho sa panahon kasi maraming nasira na naman. Ang ginahang lugar. Opo. Pwede ko pong matanong yung pangalan nyo? Okay. Ako si Raymond De Luna, taga Barangay Pangasinan. Sige. Thank you po. Okay. Ngayon, ating alamin ang karanasan ng isa sa mga nakaranas ng pagsabog ng Bulkang Mayon noong Hulyo 1991. Apo. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga karanasan niyo nung panahong sumabog po yung Bulkang Mayon? Nung sumabog yung Bulkang Mayon, bigla kaming nag-evacuate kami. Tapos yung lahar, lumubog sa amin, yung mga bahay. Halos lubog na. Tapos yung mga halos maraming evacuation nun, halos tagirap nun. Walang-wala kami. Buti na lang yung nasa gobyerno. Yun lang, minasahan lang namin mga relief, gano'n. Doon lang kami nabubuhay. Halos matagal-tagal din yun bago kami nakabangon. Ano po yung naging epekto po nun sa pamumuhay ninyo po? Malaking epekto. Halos nawalan kami ng trabaho. Ganun lang. Walang trabaho, walang pagkakitaan. Nasa bahay lang, nasa evacuation lang kami noon. Halos mga 1 buwan siguro nasa evacuation. Matagal bago namin napagawa ang bahay namin. Thank you po. Thank you po. Ngayon naman sa panguling bahagi, alamin natin ang karanasan nila sa dulot ng lindol. So, ano po yung karanasan nyo nung may mga sakuna like lindol po ganun? Nahirapan kami kasi walang dumarating na mayes. So, siyempre na sa lindol. Yun lang ang ko. Walang dumarating na negosyo. Kasi hindi makakawan dahil lumilindol. Yan lang ang So, paano po kayo nakabangon dun sa na yun? Pag ng lindol, pag minto na, doon kami nagbuhay. Yun lang ang namin. Tsaka, paano po siya nakaka-apekto sa inyo? Malaking pesto kahit walang dumarating nga buhay, yung gano'n. Uminto yung pag ng mais, pag deliver. Wala kasi lumindol eh.
Isang linggo, walang mais. Yun lang. Sa Pilipinas, madalas tayo nakakaranas ng lindol, bagyo, at pagputok ng bulkan. Alamin ang mga tamang hakbang bago at pagkatapos ng kalamidad. Ihanda ang go bag na may pagkain, tubig, gamot, flashlight at importanteng dokumento. Tandaan, ang kahandaan ay susi para maligtas ang ating sarili at pamilya. Sama-sama tayong maging ligtas at matatag sa gitna ng sakuna. At doon nagtatapos ang pagtuklas natin sa mga kwentong karanasan ng mga tao na nakaranas ng kalamidad.